ang tikas ng mukha na itong Curly Discaya na to. Sabihin pa, yung restitution daw, para siya ninanakawan. Sira ulo ka, Curly Discaya. Okay, pag-usapan ngayon natin to mga kababayan, ano? Etong komento kahapon. Actually, so topic natin to kahapon. Pero kanina umaga, nag-responde na, no? Sumagot na si Senator Ping Lacson. Dito sa bagong patutsada ng dalawang may kulang sa pag-iisip. Netong dalawang may sabit. Si Amy Bababel. Si Bababel tsaka si Marco Beta. Kapag ano kasi, kapag traidor, traidor ka na sa kaibigan, traidor pa sa pamilya. Basta pag traidor may sabit palagi yan. Given yan. Oh, it's a given. Oo. Kahapon kasi itong minority block pinangunahan ang Blue Ribbon Committee. As in, literal na pinangunahan nila. Wala pa yung majority, wala pa yung committee report. Kasi ano yun sinusulat yun Tapos saka maglalabas ng committee report. Sa committee report na yun, ang gagawin mo, ito kasi proseso. So, nag-hearing, gagawa ng committee report. Ang content ng committee report ay yung mga nakuhang testimonya sa hearing, tapos yung mga ebidensyang nakuha sa hearing, etc. Nandun din yung recommendations ng committee. Ano yung actions, mga next steps? Gagawa ba tayo ng batas? Susulat ba ng complaint? I-forward ba sa ombudsman for filing a case? Etc. Ngayon, mga kababayan, anong nangyari? Pinangunahan ng minority ang report. Oo, nauna sila. Ninunahan nila yung kwento. Wala pang majority report wala pa yung committee report Tapos kasi pagbobotohan din yun, yung committee report kasi, pinagbobotohan yun in plenary. Kung i-adopt o hindi. Tulad nung nangyari before, naalala nyo yung sa formally hearing? Okay, sa formally. Yung sa formally hearing, naglabas ng majority report, ng committee report, hindi siya inadopt ng Senate. So anong nangyari doon, naka-archive lang siya, nasa records lang siya ng Senado. Pero ginamit din yung same report na yon para makapaghabla sa ombudsman. Kaya nakasuhan si Duque at saka si Lau ba yun? Winston Lau something. Oo, yung sa PSDBM. So kahit na hindi i-adopt ng Senate, magagamit mo pa rin 'yun kasi it's a public document. Pwede mo pa rin siyang gamitin na panghabla. Yung Christopher Lau. So, anong nangyari ngayon dito kay Amy tsaka kay Marcoleta? Inunahan nila yung committee report. Inunahan nila. And primarily, alam nyo mga kababayan, I think kaya inilabas ito, it's because gusto nilang magkondisyon ng isip. Gusto nilang pangunahan yung isip ng taong bayan. Gusto nilang sabihin sa taong bayan na ito talaga yung totoo. Ngayon, kung ano man ang lalabas pagkatapos nito, kasinungalingan na yon, manufactured na yon. That is social engineering, mga kababayan. Social engineering ang tawag dyan. Unahan mo sa balita para kapag lumabas yung tunay na report, pwede mong pulaan, pwede mong ituro na hindi na yan. May pinoprotektahan dyan. Oo, may pinoprotektahan dyan. Kaya ganyan yung committee report. Oo, yun yung purpose niyan. Kaya nila inunahan. Kaya tinan nyo yung sinabi. Parang bitin, may kulang. O, di ba? Kasi kinukondisyon na nila yung isip ng taong bayan. Sinasabi nila, hindi. Kung ano man yung mababasa yung committee report, kulang yan, bitin yan. Hindi yan umaabot sa tunay na mastermind. Pakinggan natin balita. Flood control report ang minority block sa Senado sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta. Pero agad yang tinabla ni Senate President Tito Soto. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Bañas. Mean, ano ang laman ng report, ng minority report at saan ito pinagbasihan? Jiggy, 576 pages nga itong minority report o yung report na nilabas ng Senate Minority Block kaugnay pa rin sa mga investigasyong ginawa ng Senate Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects. Ano ba ang laman yan? Laman yan, kabilang sa laman yan, yung mga personalidad, private citizens man yan, mga government officials, politiko na nadidiin sa flood control scandal. Pinagbasehan yan, Jiggy, unang 3 hearings ng Blue Ribbon kung saan ang chairman ay si Senator Rodante Marcoleta and then yung next 3 hearings kung saan ang chairman ay si Senator Ping Lacson. Kabilang sa mga nabanggit na
didiin sa mga nangyaring flood control hearings nga sa Senado ay si dating House Speaker Martin Romualdez. Una, dahil iniugnay siya ng mag-asawang kontratista na sila Sara at Curly Descaya. Ayon daw kasi sa kanilang transaksyon sa ilang mga kongresista na ituturo si Romualdez na umano ay kabilang sa mga nangikback doon sa mga flood control projects niyan. Itinuro din siya ng isa pang witness na si Orly Goteza na di umano ay nag-deliver ng male-maletang pera sa kanyang bahay. At nakasaad din sa report, Jiggy, na bilang dating speaker ng Kamara, hindi basta-bastang pwedeng maabsuelto si Romualdez sa mga pangyayari. Either complicit siya o may kinalaman siya sa pangungurakot ng ilang kongresista o negligent siya o pabaya. At sa parehas na kaso, siya ay may pananagutan o may liability. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan natin, Jiggy. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya, at mababasa niyo dun sa kanilang mga testimonies individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino, at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Oh, yun. Okay. Ito yung report na yun. Ito yung sinasabi niyang araw-araw. Okay. Yan. Sige, walang problema. Sabihin natin totoo to. Sabihin natin. Sabihin natin totoo. Ang tanong, mga kababayan, ba't kulang ng araw? Nasaan yung ibang araw? Diba? Kung yung banggit-banggit lang ang pag-uusapan natin, nasaan yung ibang araw? Nasaan yung araw ni DPWH Yusek Bernardo papunta kay Cheese Escudero? Nasaan yung araw ni Henry Alcantara papunta kay Joel Villanueva? Kung araw-araw lang naman ang pag-uusapan natin. Nasaan yung araw ni Bryce Hernandez at ni Henry Alcantara papunta kay Jinggoy Estrada? Nasaan yung araw ni Henry Alcantara at ni Yusek Bernardo papunta kay Bong Revilla? Kulang eh. Assuming na ito ay totoo. Sabihin natin na legit at wala itong bias, walang bahid ng bias. Ay, naka-slow mode pa rin. Sorry. Walang bahid ng bias itong tawag na ito. Itong kwentong barbero ni Rodante Marcoleta. Oh. Sabihin na natin ganon. Ito ay totoo. Nasaan yung mga ibang araw? Okay. Ngayon, puntahan niyo natin yung nandito sa araw mismo. Ito, yung kay Curly Descaya at saka yung kay Sara Descaya, totoo naman, nabanggit nga sa Senate hearing ni Kerly. Ito by the way, itong Curly Descaya to, nakakabwis itong mukong na to. Maiba lang ako ng konti. Skip na daw po kasi sabi ni Dagolen. ito. Maiba lang akong konti, ha? Itong lintik na Curly Descaya na to, please allow me, just this moment, putang ina mo, Curly Descaya. Yun lang masasabi ko sa'yo. Ang tigas ng mukha na itong Curly Descaya na to. Siya pa daw yung nanakawan? Guys. Doon sa restitution, siya pa, parang daw siyang nananakawan. Ang tigas ng mukha mo, Curly Descaya. Ang tigas ng mukha mo. Ibang level. Kasing tigas ng adobe na ginagamit nyo sa mga ghost projects. So, walang... Kasing tigas ng semento na ginagamit nyo pang construction. Ang tigas ng mukha mo, Curly Descaya. Kailangan ng dyan. Kailangan ng baso para durugin yung mukha mo. Seryoso, mga kababayan. Ang tigas ng mukha na doon ni Curly Descaya na to. Sabihin pa, yung restitution daw, para siya ninanakawan. Sira ulo ka, Curly Descaya. Ang restitution, mga kababayan, ay ang pagbabalik at pagtatama ng bagay na ginawa mong mali. Yun ang restitution. Itinatama mo yung pagkakamaling ginawa mo. Ngayon, assuming na tama, well, alam naman nating lahat, and there's evidence to prove na itong si Curly Descaya nagnakaw ng pera ng bayan. Kumuha siya ng pera ng bayan, hindi sila nagtayo ng flood control, hindi sila nagtayo ng infrastructure projects. Ang ginawa nila, pinamudmud nila sa kanilang mga business partners, pati sa mga congressman at senador na kanilang pinapatron. Okay. Ngayon, mga kababayan, nakaw na pera yun. Ang sinasabi ng gobyerno, ibalik mo yung ninakaw mo. Ang sagot ng Curly Descaya, ay, parang nyo naman ako ninanakawan yan. Parang nyo ninanakaw yung nakaw ko.
one more time ha, please allow me this moment. Putang mo, Curly Discaya. Gago ka. Huwag nyo nang bigyan ng residu. Ikulong nyo na lang itong mukhang na to. Ikulong nyo na lang yan. Huwag nyo nang bigyan ng, huwag nyo nang ofera ng restitution ng mukhang na yan. Ikulong nyo na lang yung mukhang na yan. Buisit na yan. Naaagigil. Kahapon pa ako nang gigigil dito sa bukong na to. Kung... Diyos ko. So, ang basis nito ni Rodante Marcoleta, yung testimonya daw ni Curly Discaya, binanggit daw kasi yung pangalan. Binanggit. Pero mga kababayan, yung pagkakabanggit na yon ni Curly Discaya, binawi din niya. Hindi lang one time, but twice. Isang beses, doon sa hearing ng Kamara de Representante, that's the first time. The second time, mga kababayan, binawi niya nung in-implicate siya na siya raw ay dummy ni Martin Romualdez, hindi ba? Di ba? So ano, yung testimonya na yon, wala na lang, wala na. Hindi na natin ano yon, hindi na natin papansinin yon, wala na, carry na lang. Di ba? It's BS eh. It's a load of BS. Tapos ito, ang ginamit pa niyang base, ito pa isa, si Orly Gutesa, na hanggang ngayon, hindi makita kung nasan. Hindi matuntun. Nasaan ba yung Orly Gutesa na yan? Para patunayan ang kanyang testimonya. Which is also, mga kababayan, fabricated. Wag natin kalimutan, na fabricated yung testimonya ni Orly Gutesa. Sino ang nag-fabricate? Allegedly, si Rodante Marcoleta. Tsaka si Mike Defensor. Allegedly, hindi natin sinasabing sila, pero parang gano'n na rin. Kasi yun ang sinasabi ng mga Pero is there direct evidence linking former Speaker Martin Romualdez sa flood control scam? Wala. There's none. Even Senator Ping Lacson na-disappoint. Oo, na-disappoint siya doon sa dalawang bagong witness. Walang substantial evidence. At best, it is a lead. Ito pa mga babayan, no? Ang misteryo ng question mark. Ano yan? So, ibig sabihin mga babayan, ito talaga ang goal. Ito, at sabi ko sa inyo mga babayan, pinatunayan na naman ako. Nagpaka-Nostradamus na naman ako, guys. Sabi sa inyo mga babayan, di ba sinasabi ko sa inyo, tingin nyo ba titigil yan kay Martin Romualdez? Hindi. See? Ito talaga yon mga kababayan. Ito yun. At isa pa sa mga dahilan kung bakit na iniisip ko kung bakit bigla silang naglabas ng minority report ay dahil may nag-file ng impeachment laban kay PBBM. So, nagpanik sila ngayon, uy, kailangan natin ilabas yung minority report. Imagine, 520 something pages, 3 araw lang sinulat. Ano ibig sabihin yan? Mga kababayan, handa na ito. Naisulat na ito noon pa. Napilitan lang silang ilabas ito ng maaga. Di ba? 576 pages, 3 araw lang sinulat. Kailan lang ba impeachment nung Monday? Ano lang araw kahapon? Tuesday lang nga, 1 araw lang. Gano'n kayo kabilis magsulat? Kailan lang ba yung hearing? Monday lang yun ah. Gano'n sila kabilis mag-type guys, 1,000 words per minute. Di ba? Tigas ng mukha na itong dalawa na to, si Rodante Marcoleta at si Amy Babalina. Mahiya naman kayo. Tigas ng mukha nyo. Mahiya naman kayo. Fast track daw, sabi ni BMB Lucy. Fast track ba? Ang bilis ng minority report eh. Hindi naman kailangan. Diyos ko. My goodness. Tuloy natin yung Papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Jiggy, discuss pa natin konti yung laman ng report ng Minority Block dahil sa loob niya nabanggit din ng ilan pang politiko na di umano posibleng nag-request o nakatanggap ng kickback mula sa flood control projects. Una, si dating Congressman Zaldico, hindi raw maibabaliwala yung laki ng kanyang partisipasyon bilang chairman ng dating House Committee on Appropriations. Nabanggit din ang pangalan ni dating Senador Bong Revilla na ngayon ay nakakulong na at ayon sa affidavit ni dating DPWH Joseph Bernardo ay nakatiran niya ng halagang 125 million pesos na kickback. Kasama rin ang pangalan ni Senator Joel Villanueva na kung naaalala natin sa pagdinig, sinabi naman ni dating DPWH official Alcantara na nakatiran din daw o nabigyan din daw ng kickback. Umano, Jiggy. At may sabi ng minority centers, dahil yun, may ilang mga nadadawit din mula minorya dito sa flood control scam. Anong kanila reaction dito?
Tama ka, Jiggy. Kasama din doon sa report na nilabas ng Minority Block yung pangalan nila Senator Jinggoy Estrada at Senator Chis Escudero na tama ka, parehas na member yan ng Minority Block. Pero may caveat dyan eh. Ang sinasabi dyan ng Minority Block, yung akusasyon o yung pagkakalink kay Senator Chis Escudero at dating Senador Nancy Binay ay pwede raw ituring na hearsay dahil walang matibay na ebidensyang naipresenta doon sa hearing na talagang may link sila sa paingipang sa flood control projects. Habang yung kay Senator Jinggoy Estrada din daw, walang matibay na ebidensya at may tuturing daw na unsubstantiated yung pagkakalink sa kanya sa flood control scandal. Jiggy. Sa report na ito, Di ba? Iya naman kayo. Ang tigas ng mukha ni Marcoleta. Isinama naman daw sa report. Isinama naman daw sa report, guys. Pero, wala raw sapat na ebidensya. Tigas ng mukha nito. Sino bang nagbanggit nun? Tingnan nyo ha. Si Orly Gutesa, walang ebidensya. Si Curly Discaya, walang ebidensya. Pero nandoon si Martin Romualdez sa report. Si Yusek Bernardo, binanggit at meron siyang ebidensya laban kay Chis Escudero at kay Trigib Olaybar. Oo, meron pa pangalan nito? Si Bersamin, yung pamangkin ni ES Bersamin. Nandiyan ba sa araw? Asan yung araw nila? Wala. Si Henry Alcantara at si Bryce Hernandez, in-implicate, binanggit. Si Joel Villanueva. Tsaka si Bong Revilla. Well, si Bong Revilla, nakakulong na. Nasaan na? Wala yung araw nila, guys. Wala rin ebidensya kasi. Ano ebidensya eh? Visit kayo. Mga mahayop kayo. Nakakainita, guys. Pasensya na ha. Umaga kasi, so energetic pa ako. ito, ano ang kanilang rekomendasyon? Kung may sapat na basihan daw at mapatunayan na talagang may kinalaman itong mga politikong ito no, sa pangingitbak o sa pangungurakot dito sa mga flood control projects na ito, wala naman silang nilagay na specific na kaso for specific politiko or specific official, ano, pero naglagay sila ng list ng mga posibleng ikaso, gaya na lang ng plunder, malversation at direct bribery. Pero nung tinanong sila Senator Rodante Marcoleta at Senator Amy Marcos, sino ba yung pinakamataas na opisyal na pwedeng kasuhan dyan, narito ang tugon ni Senator Marcoleta. Merong question mark nasa, makikita nyo rito yung mga kung Jiggy? Sa panig ni Senator Soto ay tinabla agad niya itong report na ito ng minority. Bakit niya Correct. Tama ka, Lago agad yan. ang ulo ni Senate President Tito Soto dyan. Una, wala siyang nabasa na sinasabing minority report. Pangalawa, sabi niya mali yung term na minority report. Sabi niya walang mag-i-exist na minority report hanggat hindi nakakapaglabas ng main report yung main committee ng Blue Ribbon. Kasi nangyari dito, Jiggy, naunang naglabas ng report yung minorya kaysa doon sa mismong Blue Ribbon na report ni Senator Ping Lacson. Ano? At ang sinasabi ng technicality, sabi ni Senate President Soto, hindi dapat sa opisina niya isinusumiti yung mga ganyang report kung hindi sa bills and indexes. So bakit sabi ang tagal niyo ng senador, bakit hindi niyo pa alam ito? Higit sa lahat, ang sabi ni Senate President Soto ay walang bisa yung report na yan at piece of paper. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Okay, wala. Pang media, kasi pinuli, even a majority report, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. At yan muna. Scratch paper lang yan, guys. Scratch paper lang yan. Basura yan. Walang value, walang halaga. Yun din ang sinabi ni Senator Ping Lacson. Pakinggan niyo yung interview niya. Ito kaninang umaga lang to. Fresh na fresh. Senator, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Good morning po. Joel Weng, magandang umaga. Minority report, sir. Ano ba ang initial reaction niyo po doon? Hindi sila kontento. I understand na pinadala na po ni Senate President Tito Soto sa tanggapan po ng Blue Ribbon. Anong initial reaction niyo po rito? Alam mo, Joel Weng, nang huling inilang ko yung senador, alam ko 24 kami, hindi kami siyam eh. Wala sila doon? Ilan lang nandun, no? Sa minority? Hindi, kasi wala naman sa rules yan eh. Hindi ko alam kung bakit biglang nagkaroon ng minority report. So, wala lang. Pinadala niya sa Blue Ribbon. Anong gagawin ko doon? Alam mo, how would they expect na irerespeto ko yung kanilang minority report? Even as a reference. Kung yung minority report mismo symbolizes alam mo, nagsisimbolize ng disrespect yun eh sa committee. O paano ko re-respetuhin yun? So as it is, Senator, walang silbi ang Senate Minority Report? Wala, kasi wala naman sa rules at saka hindi naaayon. So, Meron kaming, isa lang ang aming Blue Ribbon Committee, 17 members, plus 3 ex officio. So, yun ang question dito eh. I-expect pa nila na i-respeto ko, bibigyan ko ng respeto yung kanilang minority report. Samantalang yung minority report mismo, disrespect sa committee, disrespect sa Senado. Kasi nga, hindi naman siyam lang yung senador eh. Na 6 yung nagpirma. 24 kami. At saka yung report, isa nang kikilalanin na committee report. ano Yung po? ang gagaling sa Blue Ribbon Committee, i-route sa mga members, lahat ng members. At pag ito sufficient yung signatures, i-report out sa floor, magdidebate kami. Ang gagawin nila dapat, alam mo, matagal na rin sila mababatas eh. Ewan ko bakit naisipan nila yan eh. Sabi nga Kung ni gusto Senator, nila ipasok yung kanilang, yung gusto nila, sa amendments nila dadan. Yung pag ni-report out yung committee report, magkakaroon kami ng debate. Yes. Tapos magkakaroon ng amendments. O kung ano yung gusto nilang ipasok na amendments, edi i-propose nila sa floor, Or sa plenary. pwedeng paglabas po kayo ng committee report, Senator, maglagay sila ng reservation doon. O kaya naman, hindi sila pipirma. Mag-dissent sila. Pinapagtutol, correct, oo. Decent lang, O no? kaya with reservations, o kaya will interpolate, lagyan nila. Ang observation Ay, by the way, nakapirma dyan si Senator Bato de la Rosa. Dyan sa minority report na yan. Hindi, no? Absent, pero nakapirma. Ganun yata talaga pag buong pamilya mo, empleyado mo eh. Alam niyo ba, di ba kumalat yun? Nag-viral yun. Yung buong staff ni Bato de la Rosa, buong pamilya niya. Kung hindi niya anak, tawag dito, manugang niya, or kapatid niya, or anak ng kapatid, or asawa ng kapatid, ganun. Weird. Galing, di ba? Si Raulo.